Hi guys, magandang araw. Sobrang saya ko kasi sa wakas at natapos na yung interview ko sa US Embassy para sa K1 visa. At ito na siya yung pamphlet na binigay sa akin ng consul, yung final interviewer. Nakapasa ako. Overwhelming talaga. Finally, natapos na yung interview date. And thank you Lord, nakapasa ako. And ito na nga, i-share ko sa inyo yung experience ko. Ito pala yung dinala ko. Sobrang bigat nito. Kahulog-hulog pa to dun sa initial interview. Ito, puno yan. Ito. Ito yung album namin. Mga pictures namin ng fiancé ko. Wala, hindi yan hinanap. Kahit may isa, kahit yung mga ibang mga papeles na pinrepare ko. Kahit yung financial support, yung mga other supporting documents ko at kay fiancé. So, 8:30 yung yung appointment. 8:30. So, pumunta ako doon around 6 na. Ang dami ng tao, sobra. Mga 6:30, nakapasok na doon sa may pinakaharap ng embassy. Tapos kami dito sa may labas, sa may gilid ng highway, 'di ba? Tapos ang dami doon, may mga 7:30, 7, 7:30, 8, 8:15, 8:30, 9, 9:50, 9:30. So, ang dami na, pero mga 6:30 pinapasok na kami. Kaming mga 7, kahit mga 8:30, pinapasok na kami doon sa may pinakaharap ng embassy. Pero matagal kami doon pinaupo, naghintay. Diba kasi pagka pinaka-entrance, lalagyan ng sticker yung passport mo, kung anong letter ka dapat lilinya pag nasa pinakaloob ka na ng embassy. During doon na naghihintay kami ng tawagin na pumasok na talaga doon para initial interview. Marami akong mga nakakatabi ko, nakakatsikahan ko din, K1 din. Tapos, ang saya lang na marami kang, nakikilala din. And nakapasa kaming lahat. I don't know sa isa kong nakilala dun. Kasi, huli siya eh. Pinakahuli siya. Hindi pa siya natawag. So, anyway, pinapasok kami mga 6:30 na. Tapos, yun, pinahintay kami doon, umupo kami doon hanggang pinapasok na. Tapos, maghihintay ka na ulit, pumunta ka sa designated letter mo, ABC. May mga usherette naman doon na magsasabi sa'yo kung anong documents na dapat mong ilabas. Tapos, kung go with this, go with that line, kasi maraming window, diba? So, yung sa window 49 to 50, yun, yung mga 38, 39, yun yung mga initial interviewer, mga Pilipino lahat. 38 to 40, 45 to 50. Tapos 51, 52, yun yung fingerprint scanning. So, yung step 3 lang eh. Initial interview, fingerprint, tapos yung last is yung sa consul, yung final interviewer dun sa mga American. I think meron din Pinoy dun eh. Pero mostly are American dun sa mga final interviewer. So, naghintay kami, mga I think 30 minutes for the initial interview kasi maraming tao. Tapos yun yung sa initial interview, tinanong ako anong pangalan ko, anong pangalan ng fiancé ko. Kinuha yung Senomar, yung birth certificate, yung NBI, yung DS-160, at saka yung appointment letter, tinignan lang, binigay din ulit sa akin. Yung passport, tapos yung divorce decree kapag na divorce na yung fiancé mo, kukunin. Yun lang naman yung yung initial interview. Tapos, tatanungin ka lang kung nakapagtrabaho ka na ba dati sa ibang bansa. And then, after that, pinapunta ako sa 51, lilinya na kami para sa fingerprint scanning. Tapos, sobrang bilis lang. Lagay mo lang yung left hand mo, tapos right hand mo, tapos last one is yung two thumb mo. Diinan nyo para hindi pa ulit-ulit yung
yung tao sa loob. Diinan nyo, tapos hintay kayo ng signal niya kung okay na ba. Tapos right, diinan nyo ulit. Tapos pag sabi niya okay na, thumb. Yun. Kasi minsan kasi pag yung iba hindi dinidiinan, tapos minsan basa yata yung kamay. So, ako, diinan ko. So, isa lang, pak. Pagkatapos nun, umupo na ako ulit. Tapos, yun, upo kami. Hintay kami ng step 3, final interview. Hanggang sa tinawag ko, Windows American siya, lalaki. And, sobrang, niya lang, calm, cool siya magtanong. Tapos, hindi niya, mga lang, basic question lang yung tinanong niya sa akin. Tapos, wala na siyang hiningi na ibang document. Kung ano yung binigay, kinuha doon sa initial interview, yun na kasi yung ipapasa doon sa final interviewer. Parang nasa kanila na yung mga papeles, yung mga SENUMAR, divorce decree, NBI, birth certificate. So, yun, tinanong niya sa akin, sino ang nagpetisyon sa akin. So, sinabi ko yung full name ng fiancé ko. Tapos, ilang taon ko na siyang nakilala. Sinabi ko kung ilang taon na kaming magkakilala. Pangatlo niyang question is, kailan kami huling nagkita? Tapos, tinanong niya kung anong trabaho ng fiancé ko. Tapos, next is, anong address ng fiancé ko sa US. Tapos, next question, am I married before? Sabi ko, hindi. May anak na ba ako? Wala. Yung fiancé ko, married ba before? Sabi ko, oo, once. Tapos yun, tinignan yung divorce decree. Nasa kanila na yun. Tinignan niya lang ng binasa niya. Tapos, tanong din pala siya kung nagtrabaho ba ako sa military before or na-aresto na ba ako before. Tapos yun lang. Sabi niya, kumuha siya nito ng pamphlet sa gilid. Tapos sabi niya, wait within 1 to 2 weeks for your visa to be delivered. And sabi niya, your visa has been approved and welcome to the United States. Sabi ko, thank you so much. Thank you very much, sir. And then, tinignan niya lang ako. Tango lang siya. Tapos sabi ko, am I good to go? And then sabi niya, yes. Yun lang. Tapos wala na siyang hiningi. Hindi na siya naghaas ng mga proof of relationship, mga pictures together, mga conversations, call logs, chat logs. Hindi na siya nagtanong. At saka ibang documents. Wala na ito. Tsaka ito, hindi ko na siya napakita. And thank you, Lord. So, yun yung experience ko. Of course, before ako umalis kanina sa hotel, kasi nag-hotel ako, para pagka kinabukasan, lakarin ko na lang yung embassy, diba? Nag-pray ako. Sobrang, kay God. Yung fiancé ko, sobrang, excited. Alam ko, naghihintay siya na umuwi ako. At yun na nga, salamat ako na pag-uwi ko, yun yung tinawagan ko agad siya at sinabi ko na approve. Kasi nung pagka-approve, pagka-uwi ko, labas ko ng embassy, naglakad ako, sobrang bilis papunta dito sa hotel. Tapos, chinat ko agad siya. Tinawagan ko siya. So, yun guys, pray and prepare everything kasi hindi naman natin alam kung may hahanapin sa'yo na more documents or not. Tapos, be precise with your answer. Be honest. At kung, be precise. Guys, normal talaga nakabahan kasi kinakabahan talaga ako kanina. But, nung tinawag na ako, nung kinakabahan ako, nung papunta ako dun. Pero nung andun na ako na nakaupo, na naghihintay na lang na tawagin yung pangalan ko sa final interview, hindi na ako nakabahan. Parang excited ako. Na medyo may kaba pa rin, pero hindi na yung parang sobrang kaba. Mga 5 minutes lang yata yung 4 to 5 minutes lang yung
tinagal ng tanungan. I don't know if 5 minutes ba yun. Mabilis lang kasi. Mabilis lang siyang nag-question sa akin. Yun lang guys. And thank you for watching. And good luck sa lahat na coming schedule sa US Embassy. And good luck sa mga fiancé niyo.